Hello, good morning po Pilipinas po, good morning po sa lahat mga amigo ko po. Lalo na po sa mga followers ko. Thank you sa inyo lahat sa walang sawang support sa aking mga ginagawang balita po regarding po sa daily news ng ating bayan ng Pilipinas po. So, regarding sa ngayon, mayroon tayong bagong balita na hindi ito mapigilan ng sobrang trending ngayon dahil nga malupit ito ngayon ay baka hindi niya alam kung magkano ang budget ng flood control ng bayan ng Pilipinas ay 1 billion more or less po adi ang budget po sa flood control po. So, bahala na po ang Congress mag-distribute kung saan nilagay o saan insert o saan nilagay uli ang mga project po. Lalo sa mga lugar na lagi binabaha na katulad ng mga Pampanga, Mindoro o saan pa lugar sa Pilipinas na laging binabaha dahil nga low area po ang mga lugar nila po. So, ganito po. Ganyan po ang budget po sa ating bayan ng Pilipinas na 1 billion a day more or less po. Sobra pa. So, ganyan nga. So, ang problema ngayon, maraming lumalabas po ng balita. Balita talaga na mayroon tinatawag na what they call, tawagan natin goose project po. Yung magic, focus, ito balita dahil nga may project na wala pa nagawa, wala natapos. Ganyan po ang what they call goose project po. So, simple naman dyan, ang what they call kasangga o magka-trupa po, ganyang balita ay nanggagaling po yan sa mga what they call district engineer, so contractor po kasama dyan, at siyempre of course yung congressman. Nandyan po sa tatlo ang gumagana dyan, kaya mangyari ang project pag what they call na-approve dyan, makasama palagi yung tatlo. So bahala na ang sinong what they call leader o congressman man mag-insert kung saan na i-distribute o ilagay ang project po. Yan ang pasabog ngayon, trending balita sa Pilipinas po. So sana po kung magustuhan niyo yung balita na ito, don't forget po mag-like o mag-subscribe po para at least yung hindi pa nakakuha ng balita o what we call nakasunod na balita ng ating News Pilipinas, makashare din sila o malaman nilang mga trending ng balita. So pakinggan natin ang balita ng TV ABS Ball. Ito po, Will Lasel po. Pinirmahan na ni Senate President Francis Escudero ang mga subpina sa 10 kontratista na nag-oobliga sa kanilang dumalo sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa mga maanormalyang flood control projects. Kabilang sa mga pinatawag ng Senado, sina dating Pasig City Mayoral candidate si Sara Diskaya at Lawrence Tubiano na isa sa mga nagambag sa kampanya ni Escudero noong 2022 batay sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Umaasa si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na dadalo na sila sa susunod na pagdinig sa September 1. I still don't believe that they are going to have many excuses because once the excuses are unacceptable, I will look for their arrest. I mean, for the committee to issue a warrant for us. Kapuna-puna para kay Estrada ang yaman ng mga Diskaya. How can a company who started from scratch acquire a purchase 59 Dutch vehicles? And sinabi naman yata yung isang sa mag-asawa ngayon na ang gateway nila sa pagyaman nila, yung sumali sila sa DPWH. Nais ni Estrada na pangalanan ni Diskaya ang kontak niya sa DPWH na nagbigay daan para makakuha siya ng marami at malakihang flood control contracts. Naniniwala sa Estrada may sabwatan ang mga kontratista ang ilang taga-DPWH kaya 15 kumpanya lang ang nakakuha ng pinakamararaming flood. Ganyan po. So
sa September 1 po ang Blue Ribbon uli imbestiga sa mga problema ng flood control ng Pilipinas dahil nga problema sa mga project at saka mayroon na tawag na ghost project po. So, alam naman ninyo kung ano yung ghost project, di ba? So, kayo na ang mag-isip kung ano yung mga ganyang problema. Dahil nga, kung alam niyo kung paano kumikita ang contractor, siyempre, sa normal na value ay 1/2 or more or less dyan po sa amount ng project. So, ganito talaga ang mga kitaan sa mga contractor po. Flood control projects. Pero sa tingin niya, may pananagutan din pati mga taga-commission on audit. The usual. Number one. Pangalawa, siguro nag-a-advise na sa mga contractors, mga opisyal ng DPWH. Hindi naman isang ghost project kung walang ghost signal ang mga opisyalis ng COA. Because sila yung huling paper na sa mga dokumento they should have inspected the project. Hindi nila inspection, that's their fault. Bukas naman ang mga senador na pakinggan ang sinumang miyembro ng Kamara na humarap sa investigasyon nito sa mga proyekto kontra baha kahit hindi sila pwedeng obligahin dumalo sa pagdinig ng Senado. If they want to clear their name, they can voluntarily appear in the investigation that is happening in the Senate. Ayon sa isang mababatat, So, sa ganitong project po, lumubog itong project ito, flood control po, sa year 2023, 24, 25. Sa year 25 po, 23 po, ay medyo mababa pa ang flood control project, mahina pa. Hanggang 24, buda hanggang 25 po. Yan po ang kumikita ang problema sa what we call project control po. Dahil kung alam nyo, ang daming pira po sa flood control po. 1 billion a day per day po ang budget po sa Pilipinas ng flood control po. So, daming pira ng Pilipinas po. Okay? mas mainam na ibang sangay ng gobyerno ang sumiyasa sa mga bintang na sabit ang ilang mababatas sa flood control projects. It can be a whole of government approach. We can have the executive, we can have the judiciary, we can have the Senate and the House in this way. Matanggal na yung cover up. Gawin natin independent commission, no holds barred dyan at walang sacred cow. Sa paggunita naman ng National Heroes Day ngayong araw, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag palampasin ang katiwalian. May ilan pa rin sa atin ay mas pinipili ang sarili na interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa Pilipino. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan nating tutukan upang maalagaan ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Paalala ng Pangulo, hindi lang pondo ang nawawala dahil sa katiwalian, kundi nananakaw din pati kalusugan at hinaharap ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. RG Cruz, ABS-CBN News. Ganyan po ang balita ngayon sa Pilipinas. So, again, good morning po sa lahat, sa mga amigo po. Siyempre, mag-ingat sa sarili dahil ang sarili is our capital po. At is what we call our wealth. So, again, thank you po sa lahat. Bye-bye at siyempre, don't forget if you like this video and siyempre, i-share ninyo o i-like din siyempre yung hindi pa nakita nimong video ay malaman din nila. Again, thank you po sa lahat. Bye-bye po. God bless everyone.